agardosa na ang itsura ko. Pasensya na guys. So ngayong oras na ito ay gumagawa ko tayo ng DIY small bedroom makeover na kung saan sinashare ko sa inyo yung mga simpleng paraan o technique kung paano natin maayos ang ating mga bedrooms kahit na ito ay maliit. Okay, so naipakita ko na po yung part 1 kung paano ko inassemble yung bed. And then, part 2 is yung aking vanity table na kung saan dito ako nagpe-prepare ng aking sarili bago pumasok sa work. At itong part 3, ito yung pinaka alam ko, importante sa lahat ng mga tao, mapababae, mapalalaki. Pero more so sa mga kababaihan. Kasi ang number 1 problema ng mga kababaihan ay ang kanilang wardrobe system. Yung tipong sinasabing, wala akong isusuot na damit. Wala kang isusuot na damit, pero ang dami-dami mong damit sa cabinet. So, paano yun masusolusyonan? So, natutunan ko po ng panahon ng pandemya na yung mga gamit sobrang gamit na hindi mo kailangan tanggalin mo na o ibenta mo na para maging maluwag ang iyong bahay. Kasi pag sobra po ang gamit ninyo, talagang kulang ang space sa bahay ninyo. So, binenta ko na yung mga gamit na hindi ko kailangan, katulad ng sapatos, bags, at saka mga jackets. So, maniwala kayo sa hindi, I have 35 pairs of shoes during my working days. At 12 perasos ng jacket. Diba? Can you imagine, nag-iisa lang ako. Pero ang dami kong jacket, ang dami kong shoes, ang dami kong bags. Kasi nga, working pa tayo outside the field. Pero nang mag-pandemic, hindi na, nakulang na tayo sa bahay for 2 years. So, yun ay naibenta ko na lahat unti-unti para mabawasan ng gamit. So, ito yung share ko sa inyo. Part 3, wardrobe organization, kung paano ko naayos yung mga gamit ko. Konti na lang ito kumpara ho dun sa dati. So, nag-declutter na ho ako. Every year ginagawa ko ito, mag-declutter. Yung tinatanggal ko yung mga damit na hindi ko na kailangan gamitin. For example, ay maliit na sa akin. So, hindi na ako nag-wish upon a star na sana maisuot ko pa ito. Kasi maliit na nga siya. So, ano pang gagawin ko dun? Diba? Iniwasan ko na mag-hoard ng mga gamit na hindi na kailangan. So, kailangan ko na siyang i-dispose, ibigay sa mga mas makaka-appreciate noon. So, ang mga natira na lang yung damit ko ay yung ginagamit ko talaga. Okay, hello, Sir Angelo Libaw Moral. Magandang hapon. So, tayo nagkakaroon ng DIY small bedroom makeover. So, I hope ma-appreciate niyo ho ito, kung paano mag-ayos ng maliit na kwarto. Hindi naman po importante kasi sa buhay natin ngayon na magkaroon ng malaking kwarto. Ang importante po, komportable ka at maayos yung mga gamit mo. Kasi, alam niyo, habang tumatagal, marami nangyayari sa mundo. So, hindi nyo alam kung hanggang kailan na lang tayo. Kaya wag sana tayo mag-hold on sa mga material things. Ang importante, may peace of mind tayo. Yun. So, pag ang lugar mo na tinutulugan ay malinis, maayos, magkakaroon ka ng peace of mind. Kasi pag ang room mo ay madumi, maraming gamit, nakakadagdag ho yun ng stress sa ating buhay. Di ho ba? So, babalik na rin ko rin yung camera para pakita ko sa inyo kung paano ko inorganize yung mga gamit ko. So, ulitin ko ho itong room na ito ay dating bedroom na aking bossing. Okay? So, nung nag-asawa na siya, lumipat na siya sa ibang lugar, ginawa itong stock room. So, ito, may mga konting gamit pa yung kanyang father na nandito, yung mga maleta, yung mga Amerikana. Ito, papakita ko sa inyo. Yan ang mga lumang gamit ni tatay. Yan. Tapos, meron siyang table. Yan table na yan, dito yan nakalagay. So, sabi ko, aayusin ko yung bedroom para maging organized at saka ma-maximize ko yung space. Kasi maliit na nga, diba? Tapos magulo pa. So, kailangan ayusin. So, since wala siyang built-in cabinet, inayos ko muna yung mga gamit ko per box. So, itong mga boxes na to, hindi ko naman kinailangan bumili ng mga, alam niyo yun, ng mga plastic containers para lang mapaglagyan ng mga damit. Kahit yung mga simpleng boxes, pwede ho kayong humingi niyan sa mga grocery stores, sinatapon lang ho nila yan eh. So, hinihiwa-hiwalay ko
yung mga gamit. So, itong box na to, inilaan ko yan para sa mga, ang tawag dito, sa mga jacket, sa mga towels, nakatiklop sila, Marie Kondo style, para madali ko silang makita o mahanap. Nakahiwalay sila sa mga damit ko, para mabilis ma-identify. Ano po? Ito naman box na to, nandito yung mga gamit na katulad ng bag, at iba pang mga kung ano-anong gamit ng personal. So, nakaseparate sila. Then, itong susunod na box, yung pangatlo, nandito yung mga lumang damit or seasonal clothes katulad ng jacket. Pag summertime, hindi mo magagamit ang jacket. So, magdadagdag lang yan ng sikip doon sa iyong wardrobe. Kaya, ang ginawa ko, inilagay ko muna siya sa isang box at kasama yung mga lumang damit. Kasi every year, ako ay nagdi-declutter, nagdo-donate po ako para hindi po ako maipunan ng mga damit. So, para konti lang yung damit ko. Actually, pag nakita niyo mamaya kung ano lang yung mga damit na sinusuot ko, hindi kayo maniniwala. Ito namang box na to, is dito nakalagay yung mga paperworks ko. So, nakahiwalay din sila. At itong box na to, syempre, nandyan yung maliit nating negosyo. Okay? Yung mga damit ko doon nakalagay. Mamaya ko ipapakita sa inyo. Then, yung aking maleta at saka bag, doon nakalagay sa gilid. So, itong table na to, ginamit ko, dito ko nilagay sa area nito, para magamit ko tong space na to at lumuwag. Ganito lang po kasi ang laki ng bedroom na to. Ganyan lang. Yan. Yan, minaximize ko ho. Ito, pipinturahan ko ho yan kapag hindi na maulan. Okay? Kasi baka hindi maganda maging outcome. So, ganyan ang itsura niya sa ngayon. Pero nalinis ko na ho yan. So, yun yung mga gamit. Tapos yung mga anik-anik, katulad ng mani pedicure set. So, ako rin ho kasing gumagawa ng aking mani pedicure set. Then, pang sewing kit. So, yung mga bagay na maliliit lang, nakalagay din sila sa maliit na box para hindi ho sila nakakalat. Kasi wala po akong drawer. Kung nakikita nyo na, yan lang. Yan lang ang magiging cabinet natin. Okay? So, ito yung mga gamit ni Lolo, maleta, inayos lang dyan kasi wala ho itong built-in cabinet. And then, pag nailagay ko na ho lahat yan dito, saka ko siya lalagyan ng kortina para hindi siya nakikita. Nakatago lang yung mga gamit na ayaw mong makita. Kasi ayoko nga ng masyado, alam mo yun, ayoko nang nakikita yung mga gamit. Gusto ko nakatago lang sila sa isang lugar. Okay, so ilalagay natin yung mga gamit dun sa baba, yung mga gamit na hindi palaging ginagamit. So ano yung mga yun? Yung box na kung saan nakalagay yung mga lumang bags at kung ano-ano pa. Kung ano pang mga items niyo meron kayo, pwede niyo ilagay doon. Pangalawang box is yung box na kung saan nakalagay ang aking mga seasonal clothes. Like for example, yung jacket. Jacket kasi hindi mo magagamit yan sa summer. So, sa rainy season mo magagamit yun. So, pwede ko siyang kunin doon. Yung mga pantalon na hindi ko na ginagamit for donation na yan, iniipon ko yan dyan. At every December or every 6 months, pinamimigay ko po yan sa mga taong mas mapapakinabangan nila. Kasi hindi ako nag-iipon ng gamit. Dahil nga, ayoko ng maraming gamit. Okay? Hello, Aris Libaw. Ako po ay located dito sa San Juan, Batangas. So, ako po ay gumagawa ng DIY small bedroom makeover. So, sinishare ko po yung mga ideas or techniques na natutunan ko kung paano tayo mag-ayos ng ating bedroom, ng ating wardrobe, at yung vanity items. Hindi ko lang sure kung sa mga lalaki ay gumagamit kayo ng vanity table. So, dito sa kwarto na to, meron akong 3 important bed essentials. Kung mapapanood nyo, yung aking part 1, nandun yung kung paano ko i-arrange yung aking beddings. And then part 2, yung vanity table. And part 3, ito na, yung wardrobe. So, itutuloy ko na po. So, lahat yan, ililipat ko sila doon, i-arrange ko. Yun ang magiging cabinet. Okay? Then, yung aking mga most frequently used na items, yun ang ilalagay natin dito. Kasi naglagay po ako dyan. Ito kasi yung pinakamatibay na parte ng bahay. Diyan ako naglagay ng hook at organizer. So, lahat ko yan, papakita ko sa inyo. Tapos na. Okay, so lahat yan.
papasok natin doon. Yung mga frequently used jacket ko, inilagay ko sila sa ganitong organizer sa plastic para hindi sila naalikabukan. Okay? So, isa-isa na. Babalik ta rin ko lang po yung ating camera para nakikita ko rin kung ano nangyayari. So, ayan ang ating cabinet. Wala ho tayong built-in cabinet. Makeshift lang yan. Makeshift. So, isang table, may dalawang shelf, layers. Okay, start na tayo. Paperworks. Abubot. Yung mga abubot ko na nakita. Lalagay ho ako. Actually, may hook na yan. Stapler lang ang pinangaan ko.
nyo. So, ayan, may cover na po. May pangalawa na. Hindi masyadong nakalapat sa sahig para mawalisan ko rin yung ilalim. Okay, next. Ito ang paborito kong motif. Sunflower. So, bumili lang ako nito sa palengke. Palengke ko lang nabili. Shoot natin. Okay. Medyo matagal nang maglagay nito ha. Kasi wala tayong pang inuting. Ayan o. Kasya kaya ito buti. Tumagal natin yung kasya. Parang hindi. Hindi kasya. Kasya. Kung sa takot sa gitna, hindi kita matapang. Ayun na. Kamusta ka? Tapos na eh. Lagyan ito dito sa kwarto na to. Yun. See? Tapos, diba? Kaya nga DIY, do it yourself. Ayan. Okay. Ayan. Pwede natin doon sa doon. So, yung pong dulo, nalagyan ko na yun ng bulok. Nakabit na lang natin. Para mag-close.
So, sarado na yung iyong wardrobe area. O, diba? So, ngayon, yung mga damit naman. Ano naman yung mga damit na ginagamit? So, ito naman po. So, nabanggit ko na ho kanina, yung mga damit na hindi ginagamit or frequently used jackets, ito ho. Dito ko sila inilagay sa organizer na to para hindi sila malito. Yung mga ibang damit ko po, uniform, like t-shirt, nasa laundry area na po. At yung mga pants naman, ito, nasa isang hanger lang po sila. So, this hanger can hold 5 to 7 pants. So, hindi mo kailangan gumamit ng separate hangers. Pwede ilagay mo sila sa isang hanger lang katulad nito. So, yan na sila. Diba? Ayos yan. Tatanggalin ko yung electric fan. So, ayan na. Sensya na. Ang init. Maliit lang kasi itong room, kaya ganun. So, ito, pwede pa ako maglagay dyan ng hanger. Kaya ako po inilagay dyan yung mga damit ko sa labas instead na sa loob. Kasi gusto ko araw-araw silang nakikita. Para alam ko kung ano yung gagamitin ko everyday or kung may gagamitin pa ba ako everyday. Okay? And then, ito na, papakita ko na sa iyo. Yung mga damit talaga na ginagamit ko daily. So, ito lang po ang aking lalagyan ng damit. Yung iba nasa laundry. Kaya yung mga damit ko, yan lang talaga. Kasi natutunan ko na mag-declutter, magbawas ng gamit. So, kung ano lang yung aking ginagamit everyday. So, yan po ang ipapasok ko doon. Kasi may isang space pa. And then, itong table na nasa baba, meron akong sariling water dyan eh. So, ililipat ko na ho doon yung damit ko. Work bag. Ito, pwede ko ilagay dito. Kasi medyo mabigat. Sige lang talaga. Tapos, yung aking laundry bag, nasa sampayan kasi. Diyan ko na lang siya. Tapos,
balik na rin ko. Pabis na ako. Itong area na to, itong tawag nito, organizer na to, dito ko nilalagay yung mga bag. Yung ginagamit ko on a daily basis. Yan, katulad nito. Laptop. Kasi hindi ako naglalagay ng bag sa likod ng pintuan. Which is usually ginagawa natin, di ba? Hindi po, kasi masisira ho ang pintuan. Pag ganun ang ginawa natin. Okay? So, itong cabinet na to, sira-sira na rin ho yan. Kinumpuni ko lang, nilagyan ko ng tarpaulin para magkaroon ako ng shoe rack. So, dyan ako nauupo. Yan. Okay? So, sa part 4 po, susunod na ang part 4. So, yan po ang part 3 natin kung paano ko in-arrange o inayos ang ating wardrobe. So, ganun lang kasimple, diba? So, hindi nakikita kung ano ang laman dyan sa loob. Tanging ako lang at saka kayo. Okay? So, part 4 na po tayo. Okay?